Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Reading ninyo for April 16 to 30. Ano man ang sign ninyo, kailan man makarating sa inyo, as long as nakaka-relate po kayo, as long as gusto ninyong manood. Thank you so much pala sa pag-drop by para manood ng reading ko. Bago man po kayo dito or matagal na. Comment nyo na lang dyan. Kamusta kayo? Taga saan kayo? First keeper card mo is marriage. Number 3. So, kunin nyo na lang guys kung ano yung mga numbers na maglilitawan sa cards. Next card mo, 19, coffin. Third card mo, number 34, occupation. And number 20, house. Oops. Meron ka 8 of cups. So, ayan. 8. Baliktad na. 9 of cups. So, ayan. Nalista nyo na lang yung mga number dyan. Knight of Wands. Ace of Pentacles reversed. 4 of Wands. And 2 Pentacles. So, yung mga numbers, recap. Number 3, 19, 34, 28, 9. 4. 2. So, bottom is the 7. Is 7. The Chariot reversed. Kuha tayo oracle cards para sa love life mo. Meron kang photograph. Golden mirror. Paradise. Excuse me. And camera. Uy. So, nakakita ko ng partnership dito. Entering a commitment and entering a partnership with the marriage card, no? And meron ding mga ending na lumilitaw sa coffin. Actually, ito lang naman yung challenging card mo. No? Ito kasi yung mga bagay na, well, pwede rin namang, symbolically, yung usual na interpretation nila dyan sa coffin is about endings. Pero dahil nakita ko yung marriage card and coffin card, which is paglagay sa tahimik, para sa akin, this is more on pag-aasawa. Pagse-settle down. Paglalagay sa tahimik, di ba? Yun yung malalim na kasabihan na pag sinabi nilang paglagay sa tahimik, mag-aasawa ka na. Kasi di ba matatali ka na dun sa jowa mo, so lalagay na yung buhay mo sa tahimik, hindi ka na single, di ba? Hindi ka na ready to mingle. So feeling ko lang yung coffin card na yan, it's more on hindi siya ganun ka-negative kasi tying the knot eh. Pagpapakasal, pagsisettle down yung nafe-feel ko, kaya lalagay ka sa tahimik. So yan ay particular sa mga single. Again na, baka mga iba dyan, mag-e-epal-epal na naman. Kasal na ako, ganyan-ganyan. Para nga dun sa mga hindi pa nakakasal, kasi nga magse-settle down. Okay? Gets? So, aside from marriage, partnership, you're about to enter a commitment nga. So, yung commitment na yan, pwede namang hindi lang yan sa pakikipagrelasyon. O halimbawa, nag-loan ka na naman, o papasok ka sa loan, or kontrata, commitment yun eh. Commitment yung kasi huhulugan mo yun. Commitment yung kasi papasukan mo yun. May agreement kayo, may kontrata kayo. So, it could stretch from romantic partnership. Pwede rin namang ibang any other commitments na pwedeng symbolically, yun yung tinutukoy ni marriage card, no?
O halimbawa, loan ka ng bahay, loan ka ng sasakyan. Siyempre, commitment yun. Hulug-hulugan mo yun eh. O halimbawa, nagpapagawa ka ng bahay, commitment yun, di ba? Or nag-enroll ka ng course, commitment na naman yun. Or may pinapaaral ka. Could be anything na maaaring matatali ka, yun yung marriage card. Pero most likely nga, nakikita ko dito is romantic na pagpapakasal nga. Yun na kasi nakakita ko ng settling down eh. Pero yung 19 card na yan, coffin card, pwede rin talaga yan yung mga bagay na patahimikin mo na, pakawalan mo na. Di ba pag nilibing na, hindi nahuhukayin uli eh. So, ibig sabihin, kumbaga, hayaan mo nang manahimik yun. Kung ano man yung ending na yan, nag-end na yan eh. Huwag mo nang balikan, huwag mo nang ungkatin. Or pwedeng ito ay something na nag-end na hindi na talaga maaaring ma-revive pa. Alam mo yun, pwedeng hindi na bumalik, kung ano man yung ending na yan. So, andun din yung possibility ng ending. By the way, kung bago po kayo, please don't forget to subscribe sa aking channel. Pa-like and follow na rin po yung page ko. Kung gusto niyo pong maka-avail ng exclusive perks sa akin, ay mag-avail po kayo ng subscription sa aking official FB page. One and only Meta Verified Purple Team may check sa dulo. Kayo po mismong mag-PM sa akin, no? Kasi maraming scammers fake na gumagaya sa page ko. Ang gawain nila, sila yung mauunang mag-chat sa inyo or i-add friend kayo. Pagka ganun, hindi po ako. Kaya kung meron kayong mga inquiries, kayo po mismong mag-PM sa page ko. And by the way, maraming salamat sa mga generous na nag-avail ng membership sa YT channel ko, yung mga nag-avail ng subscription sa FB page ko, yung mga laging nagpapadala ng star super thanks, mga palaging nag-heart, nagla-like, nagko-comment, nag-share. God bless po sa inyo. So, yung next card mo is occupation. Something na pagkakaabalahan mo. Something na mag-occupy ng oras mo. Pwedeng mga gawain ito. Pwedeng yung mga daily chores mo, errands. Pero pwede rin namang hobby or new skill na aralin mo. Something na enjoyable, profitable. Kasi ito'y pwede ring literal na pagtatrabaho or another source ng income, sideline, pagkakaabalahan. No? So, ito yung mga tipo ng gagawin mo na pleasurable sa'yo. Okay? Kumbaga, ginagawa mo siya pero hindi labor ang pakiramdam mo. Na-enjoy mo and at the same time, pwede rin na kumikita ka. Okay, pwedeng side hustle sa bahay, di ba? Sa bahay ka, nakakapag-relax ka, ini-enjoy mo yung ginagawa mo and at the same time, pwede ka rin kumita dun sa ginagawa mo. Okay? Basta kung ano man yung bagay na yan, yung iba about to be employed na kayo, kung may mga job application kayo, or kung naghahanap kayo ng mga sideline, pwedeng yan na yun. Or pwedeng magiging busy na kayo uli, occupied na yung time ninyo kung naging bakante man kayo ng mga nakaraan. Well, this is a sign na magiging busy ka na uli. May mga pagkakaabalahan ka na uli. Whether mga gawain nyo sa bahay, trabaho, etc. No? Actually, pwedeng sa bahay eh. Baka yung iba, work at home kayo or may business kayo, pinagkakakitaan kayo sa bahay, or pwedeng may mga inasikaso kayo about sa family, literal, sa bahay ninyo, like pagpagawa ng bahay, repair, renovation, or pwedeng sa realty kayo, baka ma-hire kayo or meron kayong experience sa realty, baka makaka-commission kayo, makabenta kayo ng property or bahay, or baka meron kayong pinapalrentahan. Kasi pwedeng yun din yung source ng income mo eh. Or magiging source pa lang kung mangyayari pa lang ito. Ngayon, house is about, pwedeng literal na yung bahay yung tinutukoy dyan, pwede rin namang home, family mo, pwede rin namang
something about privacy, security. Yun yung mga symbolism ng house na yan. No? So, maaaring yun yung mga tinutukoy dito sa reading mo. Pwede may mga matters concerning mga family members. Pwedeng about inheritance, pagpaparti ng mga lupa, pamanang bahay, hindi ko alam eh. Or pwedeng a place to stay. Kung meron ka mang visitors or kung naghahanap ka ng lilipatan na apartment, bibili na bahay, or lugar na lilipatan mo, whether bahay na lilipatan, city na lilipatan, company na lilipatan, pwede rin naman. Okay. Pwede rin yung mga savings mo yan. Kasi sabi ko nga, something about security rin eh. O, kagaya nun, isi-secure mo na yung future mo, mag-aasawa ka, magsisettle down ka, kailangan mo syempre ng bahay. Kung di ka pa nakapundar, maaaring yun yung concern ninyo. Di ba? So, yun yung mga possibilities dyan sa keeper cards mo. Ngayon, punta na tayo sa love life mo. So, nakakakita ako ng past energy dito kasi nakakakita ako ng mga memories, nostalgia, merong sinasabi dito na itong person na to hanggang ngayon. Tinitignan pa rin niya yung photos ninyo. Pwedeng naiisip ka niya, namimiss ka niya, nagiging nostalgic siya, or vice versa kung ikaw man niya nakakaramdam niyan. Meron kayong wonderful memories nitong person na to. Kung sino man yung tinutukoy na yan. Pero kasi pwedeng past yun, pero pwede ring present. Kasi merong sinasabi doon sa photograph card na maaari kang makagawa ng mga panibagong memories. Yan. Tsaka nakakakita kasi ako dito ng escapade, traveling. Alam mo yun, pwedeng honeymoon. Ayan no, may mga camera. So baka kung wala naman kayong problema about love life, meron ka namang asawa ngayon, jowa ngayon. Pwedeng this is something lang na sabi ko nga may something pleasurable, enjoyable dun sa occupation eh. So baka meron kayong summer getaways in summer naman ngayon. So baka pupunta kayo sa islands, char, o kung saan man na may mga picture taking, may mga bagong memories kayong makikreate dahil dyan sa pagta-travel niyo na yan, summer escapade ninyo, or second honeymoon ninyo. O, yun lang. So, feeling ko lang parang may mga getaway wherein mag-spend kayo ng time sa isa't isa, magki-create kayo ng mga wonderful photos, videos, and mga panibagong memories with each other. Nakikita ko playfulness, oneness, enjoying each other. Pero pwede rin naman talagang may reminiscing nostalgia since lumilitaw photograph camera. Okay? Ngayon, kung hindi yan about reminiscing, parang ang sinasabi ng baraha, matuto ka na doon sa mga nakaraang pagkakamali mo sa pag-ibig. Kung nagkamali ka na dyan sa person na yan, nasa sayo na yun, kung uulitin mo pa yung pagkakamali na yun, or matutunan mo na yung lesson. Okay? Kasi ayan, learn from the past. Make new memories. So, pwede nga sinasabi sa iyo na, okay, paminsan-minsan, naaalala mo pa siya, yung mga memories, pero it's time to move on. Mag-focus ka sa present mo and make new memories. Okay? O, kasi nga pwedeng yung past nyo, ex nyo, self-absorbed narcissist person. So, may golden mirror dito. So, whether ito ay present person na nakakadeal mo, sinasabi dyan, pwedeng toxic yan, narcissist, self-absorbed, one-sided. No? So, yun na yung sinasabi ng camera. Kung tumutumpak sa'yo yung narcissist na yan, self-absorbed, edi matuto ka na. Learn from the past, di ba? And make new memories.
So, meron kang 8 of Cups dito, pwedeng may pagta-travel, may pag-alis, pwedeng merong mag-walk out dito, it could be you walking out from a situation na maaaring hindi ka na masaya dyan or wala nang fulfillment, wala nang growth dyan. It could be a job, it could be a place, it could be a connection, relationship wherein maglalakas loob ka na umalis para maghanap ng better opportunities, no? Kasi yun yung 8 of Cups. So, nakikita natin dito, ito ay lupa na tuyot na, wala nang nag-grow, parang napuwersa si Manong na umalis kasi nga, hindi na suitable tumira dito Hindi na okay. So, maghahanap siya ng greener pastures ngayon. So, parang yun yung energy mo. In general yan. Sa career man yan, sa personal growth mo, sa love life mo, whatever, no? Hindi na masaya, ayan, no? Hindi na, wala nang nag-grow, hindi na productive, walang expansion, walang growth, walang fulfillment, walang happiness. Feeling mo, hindi matutupad yung mga goals mo, pangarap mo rito. So, pwedeng mafo-force ka. Pwedeng pipiliin mo, mafo-force ka na umalis, mag-explore ng greener pastures, yun nga yung sinasabi ko rito. Kasi ayan, no, 9 of Cups, pwedeng hindi ka na happy dyan, fulfilled, or hindi ka pa kontento sa current situation mo, kaya maghahanap ka talaga ng something better. So, in terms of traveling, nakikita ko naman, Knight of Wands, pwedeng merong exciting na getaway. Sabi ko nga, may getaway pagdating sa love life. O baka to outing, honeymoon, pagta-travel, adventure, something na makakapagpa-excite sa'yo Ito, exciting to si Knight of Wands. So, sa tingin ko lang, meron kang gagawin na very passionate ka dyan. So, it could be a passionate connection for some of you. It could be bagong passion mo, bagong hobby, kasi nga merong occupation card, no? Basta kung ano man itong excited ka gawin, magagawa mo yan Kung person yan, sa tingin ko, pwedeng may pagka-adventurous. Ito yung person connection na magbibigay ng thrill adventure sa iyo. Okay? Siya yung person na usually hindi boring yan, for sure. Hindi yan nga mapakali sa isang lugar Kumbaga gusto niya laging meron kayong mga new adventures together. So, friend mo man yan, jowa. Okay? So, nakikita ko dito very passionate yung lover din. Mag-ano talaga yan, mag-a-advance or magti-take ng action yan. Yun yung mga tipo ng person na hindi papayag na hindi maka-score, char. Meron something na hindi magiging successful with the Chariot card reversed mo. So, yun lang. Kung halimbawa may plano kayo mag-abroad, mag-explore ng opportunity sa ibang lugar, pwede rin naman kayo magkaroon ng options dito, makapamili. Kaya lang, hindi guaranteed na magiging stable ka ron sa pupuntahan mo or lilipatan mo. Okay? Pwedeng hindi guaranteed na makuha mo yung gusto mo doon, maging happy ka ron, established agad, no? Whether place man yan, connection, hindi ko alam. Kasi parang unsuccessful yung outcome with the Chariot reversed. Ace of Pentacles, so make sure na
hindi ka papatay-patay sa mga opportunities na darating sa'yo. Kasi pwedeng itong missed opportunity. Or pwede rin kasi itong something na halimbawa, sinimulan mo, tapos hindi mo naman kinumit yung sarili mo para ituloy-tuloy. So, ano nga anihin mo? Kasi sa Ace of Pentacles is potential eh. Pwedeng itinanim mo pero hindi mo naman finalo up na, alam mo yun, tinutukan. So, pwedeng hindi mag-grow or maudlot. Yun lang yung nakikita ko dyan. Four of Wands talaga something about security, family, home, marriage. Marriage talaga to eh. I hope hindi ito delays kasi pwedeng may delays with the Ace of Pentacles, Four of Wands reversed. By the way, pwedeng may wedding, actual na wedding, gathering, reunion, family event, no? Pwede talagang may pag-alis. Hindi ko alam kung pa-despedida ba yan. Pag-abroad, pag-alis sa isang lugar. Ang lakas ng energy dito nang merong pagpipilian pero may isasalya eh. Mamimili lang ng isa eh. And sa tingin ko, makakagawa ng decision, makakapili. Pero yung isa, merong hindi mapipili rito for sure eh. So hindi ko alam kung ikaw ba yung mamimili rito, ikaw yung hindi mapipili. I hope wala namang pag-atras sa kasal, sa commitment. Kasi may pag-atras. Two of Pentacles, Chariot reverse, Ace of Pentacles reverse, Four of Wands reverse. Baka lang may pag-atras. Magbago isip, no? Hindi na tumuloy, hindi piliin, or maging unsuccessful yung pipiliin. Okay? Matigas ang ulo, aggressive person. Ikaw man ang pinapatamaan nito yung person na nakakadeal mo. May ma-encounter ka na ganyan. Sabi ko nga may gathering, celebration, fun, enjoyment. Ano man itong occasion na yan, celebration na yan. Oops. Success, Okay, at least, may lumitaw na success card. Kasi nga sabi ko, meron ditong something na maaaring hindi successful yung outcome, destination, pipiliin. Pero may lumitaw pa ring success card. So, siguro sa ibang banda, kung ano man yung tinutukoy na yan ng success card, pwedeng dito sa Chariot reverse mo, hindi ka maging successful. Pero pagdating dun sa ibang bagay, magawa mo naman ng successful. Diba? At money path. Ayan. Money path is waving. Hindi pa to actual na pera. Hahanapin mo pa to. So, yun na nga. Baka iba maghanap kayo ng trabaho, pagkakaperahan, at baka andun yung possibility na maging successful ka na mag-land ka ng job, makahanap ka ng commission, source of income, sideline. Okay? Tingnan na natin yung mga closing messages. Trust lang daw. Have faith. Magtiwala lang. Pero kailangan mo pa rin mag-take action. By the way, yan si Knight of Wands. Pagte-take action yan. Okay? Trust, have faith, pero kung kinakailangan mo kumilos, kumilos ka, no? And do not hesitate to receive or ask help from others kung kinakailangan. Whether sa mga tao yan or divine assistance yan, guidance. Okay, Godspeed, babos.